pa rin papakita ng pagsuporta sa inyo sa gawain ng pagtuturo ng katekismo sa ating mga mananampalataya. Meron akong paboritong kwento tungkol sa mga katekista at ikwento ko na ito sa iba sa inyo, pero dahil maramihan, ikwento ko na rin ulit. Ito po ay tungkol sa katekista na hindi ko malilimot. Grade 1. Ang katekista na nagtuturo sa amin nung po ay grade 1, tagal na nun. Ngayon ay 50 years ago. 50 years ago, mayroong isang katekista na nagturo sa amin at ngayon ay natatandaan ko pa. Miss. Marami sa inyo mga miss at saka miss. Miss Mila Magbata. Miss Mila Magbata. Kaya marami sa mga tituroan ninyo, palagay ko, na baka mga professional na. Pero natatandaan pa kayo. Sapagkat kayo ay naging kabahagi ng kanilang buhay mananampalataya. Nung ako naman ay grade 6, ay hindi ko matandaan yung pangalan ng teacher namin yun sa katekism. Pero natatanda ko yung mukha. Pag ako'y nakapikit, lumalabas sa aking imahinasyon. Mistik. Mabilog ang mukha. Maitim. Pandak. Pero mapait. At masipag. Sapagkat ang ibinigay sa kanya ng principal ay yung alas 11 hanggang alas 11:30. Kami na lamang ang natitira doon sa school. Yung ibang mga grades at si Umiana, kami na lamang ang natitira. Pero kahit gano'n, ay patuloy pa rin na nagtuturo itong katekista ito. Kaya parang gusto ko na rin umuwi doon Pero sabi ko, bakit ako uuwi? Ay itong katekista ito, wala naman sweldo, nagpapakahirap para ituro sa amin ang pananampalataya. Bakit ako uuwi? Yung mga iba namin kaklase nagsubian na dahil hindi naman obligatory. Yung mga natitira ay yung mga gusto lamang na makinig. At kami ay nakinig sa itinuturo ito katekista ito. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero yung kanyang itsura ay nananatiling sariwa sa ating alaala. Maaaring gagawin ang nangyayari sa inyo. Baka hindi na natatandaan yung inyong pangalan, pero natatandaan. Maaaring natatandaan yung inyong turo, yung inyong mukha, yung inyong kasipagan, yung inyong kabaitan, yung inyong pagiging mawain. At ito ay mahalaga. Kaya naman hindi katanakan. Sa 2021, magpa 500 years na tayo bilang naglalakbay sa pananampalatayang Katoliko, ay sa dinami-dami ng mga mananampalataya, dalawang naging santo. At sa santo yan, panay-lain ko. Walang mari, walang obispo, panay-lain ko. Yung una, yung Sakristan, San Lorenzo Ruiz, at ngayon ay kapwa katekista. Kaya meron kayong may pagmamalaki. Meron kaming patron, katekista. San Pedro Malunsod, naunahan pa namin yung mga obispo.
Naunahan pa namin yung mga pare. At palagay ko hanggang ngayon, mas batal pa naman kayo kaysa sa amin. Kaya mahal ko yung mga katikista dahil kung ang pag-uusapan ay kabanalan, titingin na lamang ako sa katikista at makikita ko yung kababaang loob, yung kasipagan, yung paglilingkod ng walang bayad. Kaya ako, 1 kilos lang, binibigay na kaagad ng sobre. Palagay ko ito yung magdadala sa akin sa impyerno. Pero kayo, kahit gusto ninyo, walang maibibigay, huwag kayong magkalala, yan ang magdadala ninyo sa langit. Kaya ang mga pagbasa ay napakaganda at tamang-tama para sa mga katikista. Sapagkat actually ito ay para kay Timoteo, sulat ni San Pablo, apostol kay Timoteo. At mayroong mga bagay dito na parang pwede na rin i-apply sa mga katikista. Nakalagay dito, wala tayong dinala sa daigdig na ito at wala rin tayong mailalabas. Kung tayo ay may pagkain at damit, dapat tayong masiyahan. At dito sa mga ganitong pananalita, kung tayo may pagkain at damit, dapat tayo masiyahan. Ito yung nangyayari sa mga katikista Hindi naman kayo mayaman. Hirap palain. Kung minsan nagiging sagabal pa yung sasabihin ng asawang lalaki. Oh, pupunta ka na naman sa simbahan. Bakit? Pag-uwi mo, binalang ang bigas. Kaya, meron mga katikista na hanggang ngayon talagang hirap na hirap. Gustong maglingkod. Pero paano naman ito? Ito wala ng buhay. Walang naiuwi. Kung minsan hihingi pa sa asawa ng pamasahin. O ayan, pati pamasahin akin, hinihingi mo doon sa simbahan. Kaya, pero kita-kita sa inyong ginagawang paglilingkod, kung tayo ay may pagkain at damit, dapat tayo masiyahan sapagkat yung lahat ay ipinagkakaloob naman ng ating Panginoon Diyos. Klaro-klaro, Diyos ang nagbibigay ng iba't pa nating mga pangangailangan. Ganon din nakalagay dito, saganang iyo o lingkod ng Diyos. Saganang iyo o lingkod ng Diyos bilang katikista. Iwasan mo ang lahat ng ito. Sundin ang katarungan, ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang pagtitiis, ang kaamuan. Ito mga bagay dito. At ito ang magiging gabay natin. At kung meron mang dahilan kung bakit tayo ay maaalala ng ating mga tinuturuan, ay ito yung mga pag-uugali na malakas ang dating sa kanila, ang kabanalan, ang pag-ibig, ang pagtitiis. Pagtitiis, nakikita ng estudyante, o yan na, si sister, nasa naglalakad, nasa init ng araw, pero naka-lipstick. Kala ko, nagtitinda ng ego. Pero okay lang. Kahit pagka mawisan na dyan, kahit pagka hirap na hirap, basta kayo naka-lipstick, okay lang na yan. Naka-cutic. Huwag ninyong pababayaan yung inyong kagandahan.
Sapagkat ang kagandahan sa labas ay parang reflection lamang ng inyong kagandahan doon sa loob. Pero ang pinakamaganda ay lumalabas, bidating, yan. Bidating ang katikista na maamo, na masipag, na mapagmahal. At ito ang nakaka-influensya sa mga bata. Kung minsan, halimbawa, ikaw ay nasa bus o magbabayad ka na ng iyong pamasahe. Sabi ng konduktor, bayad na po. Tapos doon sa unahan, Sister, natatandaan niyo ako, ano po yung ginawa ninyo? Ang ganun ba? Delivery ko na kayo, Sister. Kahit malaman sa mga ganong pagkakataon, ipinapakita yung pagmamahal.